Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon ay August 20 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, DPWH inamin Ghost Flood Project sa Bulacan. Todo Balita. Supreme Court pinasasagot ang Palasyo at Kongreso kasama ang COMELEC patungkol sa barangay at SK election. Todo Balita. Sa balitang lokal, Provincial Government ng Pangasinan itinutulak Comprehensive Flood Mitigation Plan sa pamamagitan ng river desiltation. Todo Balita. Kabataan ng Bayambang ipinamalas ang galing sa sining at panitikan sa SK Kalinangan. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, back-to-back titles punteriya ng PLDT. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni DPWH Secretary Manuel Bunuan ang pagkakaroon ng Ghost Flood Control Project sa ilang distrito ng Bulacan at sinasabing nagsasagawa na sila ng investigasyon sa nasabing issue. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, sinabi ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na nakatanggap siya ng mga ulat ng Ghost Project sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy, Bulacan. Sinabi ng DPWH Chief na may kahintulutan na impormasyon silang natanggap at maglalabas sila ng financial at physical report. Base sa impormasyong nakuha ni Estrada, ang kontraktor sa likod ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan ay ang Wawaw Builders. Isa ito sa 15 kumpanya na naunang tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng karamihan sa mga kontrata sa pagkontrol sa baha ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na dapat ilabas ang listahan ng mga mambabatas na nagsulong ng mga palpak na proyekto ng gobyerno. Tinawag naman ni Senator Erwin Tulfo
klaro na pagnanakaw to the max ang nakukuhang komisyon at kickback ng mga kontraktor at ilang tiwaling opisyal ng pamahalaan. Kaugnay nito, inisnab ng 8 contractors ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Martes tungkol sa mga palpak na flood control projects. Sa 15 contractors na pinadalhan ng imbitasyon, 7 lamang ang dumalo kung saan mismo may-ari ang humarap at ang iba naman ay mga representative o kinatawan ng kumpanya. Ipapasubpina ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta ang 8 kontraktor na hindi dumalo sa nasabing pagdinig. Hindi dumalo at padadalhan ng submina sina si Zara Diskaya, President ng Alpha and Omega General Contractor and 8 Development Corporation, Maria Roma and Angeline Romando, Owner-Manager ng St. Timothy Construction Corporation, Yumar Villanueva, President ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated, at Aderma Angeli Alcazar, President CEO ng SunWest Incorporated. Samantala, inantasan ng Supreme Court and Bank nitong Martes ang Senate, House, Commission on Elections o COMELEC at si Executive Secretary Lucas Bersamin na maghain ng komento kaugnay sa petisyong inihain ni election lawyer Romulo Macalintal na ideklarang unconstitutional ang pagpapaliban ng 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Sinabi ni Supreme Court spokesperson Camille Ting, kailangang isumite ang komento ng hindi lalagpas ng 10 araw matapos matanggap ang nasabing notice. Nais ni Macalintal na sa inihaing petisyon na magpalabas din ng Temporary Restraining Order o TRO o Status Quo Ante Order ang Korte Suprema upang mapigilan sa pagpapatupag ng Republic Act No. 12232. Nanilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules na hindi lang naglipat sa pagdaraos ng barangay and SK elections mula sa orihinal na December 1, 2025 ay ilipat sa unang Lunes ng November 2026 dahil pinalalawig pa nito sa 4 na taon ang termino ng lahat ng barangay at SK officials. Kinumpirma ng isang eksperto na ang stroke ang ikatlong dahilan ng pagkamatay ng mga Pinoy sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Cristina Macrohon Valdez ng Stroke Society of the Philippines, sa ngayon ang pangunahing rason ng pagkamatay sa bansa ay atake sa puso at sinundan naman ito ng cancer at stroke. Kaugnay nito, pinayuhan ni Valdez ang publiko na maging maingat dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng stroke sa Pilipinas dahil sa talamak na paninigarilyo, alak o kaya unhealthy lifestyle. Sinabi ni Valdez na halos 70% ng Pinoy ay nasa panganib na tamaan ng stroke dahil sa mataas na blood pressure. Ipinaliwanag ni Valdez na hindi sapat na alam ng isang tao na hypertensive siya dahil mahalaga rin aniyang compliant ito, umiinom ng gamot at dapat na regular na minomonitor ang kanyang blood pressure. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto ang paggunita ng ika-147 kapanganakan ni dating Pangulo Manuel L. Quezon kahapon. Nag-alay ng bulaklak sa dambana ni Quezon sa Quezon City Memorial Circle si Belmonte. Kasama ang mga kaanak ni Quezon na sina Yael Buencamino Borromeo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at Quezon City Division Federation of Supreme Secondary Learner Government. Sa kanyang talumpati, hinimok ni Belmonte ang mga kabataan na manguna sa pagbabago para sa patuloy na pag-unlad ng bansa at umasenso ang pamumuhay ng mamamayan.
Binigyan din ni Quezon City Division Federation of Supreme Secondary Learner Government President Camille Jean Sabala ang kahalagahan ng wikang pambansa. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Balita mula sa Kapitolyo, naka-align sa provincial government sa long-term vision ng provincial government na sustainable disaster resilience. Pinangungunahan ni Governor Ramon Gico III ang comprehensive initiative para matugunan ang balik-balik na problema sa lalawigan na etong flooding. At ang nakikita naman ni Governor Ramon Gico III ay long-scale river desiltation and waterway rehabilitation. Sa isang press conference, sinabi ni Governor Gico ang kahalagahan at urgency ng pag-implement ng tinatawag na bold and science-based solutions that go beyond temporary relief. We have to make a bold move kung ano ba talaga yung long-term solutions para masolve ang flooding problem. Kailangan province-wide ito at kung hindi naman ay region-wide kasi ang nakikita nating pinaka-reason ay ang heavily silted rivers, pahayag ng gobernador. Sa ilalim ng framework ng DNR Administrative Order No. 2020-7 o itong tinatawag na DAW 7, ang provincial government ng Pangasinan ay nakahandang i-implement ang river desiltation projects at ito ay walang expense sa government sa pamamagitan nito ng private partners covering operational expenses at sisiguruhin naman ang strict compliance sa environmental regulations ayon sa gobernador. Sa bayan ng Bayambang, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2025, matagumpay na idinaos ang SK Kalinangan, isang literary arts contest na inorganisa ng Sangguniang Kabataan sa pangunguna ni SK Chairman John Roy Halak. Ito ay ginanap sa Pavilion 1 ng St. Vincent Ferrer Prayer Park sa Bayambang. Layunin ng nasabing aktibidad na bigyan pugay ang talent at husay ng mga kabataang Bayambanggenyo na edad 15 hanggang 30 sa larangan ng sining at panitikan. Kabilang sa mga patimpalak ang poster making contest, ang paglikha ng makabuluhang poster na nagpapakita ng kanilang pananaw sa mga isyong panlipunan. Kasama rin ang essay writing contest, ang pagsulat ng mga sanaysay na tumatalakay sa mga napapanahong paksa, at poetry slam, ang pagbigkas ng mga orihinal na tula na nagpapahayag ng kanilang damdamin at saloobin. Ang mga nagwagi ay makakatanggap kada patimpalak ng 3,000 pesos para naman sa champion, 2,000 pesos sa susunod at 1,000 pesos cash prize para sa pangatlo. Ang mga hindi pinalad ay makakatanggap naman ng consolation prize. Sa bayan ng Poso Rubio, nagkaroon ng paunang pag-uusap sina Mayor Kelvin Chan, Engineer Amerigo Garcia, Municipal Planning and Development Council Officer RJ Garcia, ang Senior Environmental Management Specialist, at si Engineer Ricardo Renya Jr. ng Far East Fuel Corporation, leading Environmental Waste Management. Iprininsinta sa nasabing talakayan ang iba't ibang teknolohiya na magagamit sa tamang pangangasiwa ng mga basurang nakukolekta at naglalayong mapababa ang bulto ng basurang dinadala sa sanitary landfill. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan.
Matapos makamit ang kauna-unahan nilang corona ay ang back-to-back titles ang puntirya ng PLDT sa paghataw ng 2025 Premier Volleyball League Invitational Conference. Pinatumba ng high-speed hitters ang Cherry Tigo Crossover sa kanilang one-game championship match para pagreynahan ang PVL on tour nitong nakaraang linggo. Bukas ay muling maghaharap ang PLDT at Cherry Tigo sa kanilang rematch sa pagsisimula ng Invitational Conference sa PhilSports Arena sa Pasig. Samantala, nagmula sa injury, handa na si Alas Pilipinas Men Team Captain Mark Espejo na sumalang sa 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship sa susunod na buwan. Nakarecover na si Espejo kagaya ni Brian Bagunas na isang ankle injury at kasama sa 3-country European training camp ng Nationals. Ang final leg ay gaganapin sa bansang Portugal. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantani Paragire. Sa technical kasama natin ka Aaron Richard Olanday. Oras, alas 5:23 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan At Susan Yaraw. sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:26 na po ng umaga at sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, kasama niyo po Liway Manantani Paragire. Maganda po yung panahon, kahapon high tide, pagdating po natin dito sa may Bedbox Hotel dito sa Rizal Street sa Dagupan ay meron ng tubig sa kalsada. At least dito sa mula doon sa junction ng Rizal Street at saka AB Fernandez Avenue hanggang sa may PUI
yung Chinese school dito sa katabi ng katabi halos ng Bedbox Hotel, kung saan andito tayo sa pang-apat na palapag ng Bedbox Hotel. Pero kanina nung dumating ako before 5 o'clock, nag-uumpisa pa lang lumabas ang tubig sa drainage. So baka maya-maya alas 6 o pasado alas 6 ay baka may tubig na naman diyan sa kalsada, diyan, at least dito sa may Rizal Street na ating nadadaanan. Ang hirap kasi kahit hindi umuulan, pag high tide nga, lumalabas ang tubig. Yan, umaapaw ang tubig mula sa drainage. So parang kahapon, pumunta ako from Del Pilar, MH Del Pilar Street, papuntang elementary school dun sa may Lasip Chico. Yun po yung entrada nun ay dun sa may highway sa Old De Venecia Highway. Dahil medyo mataas ang tubig dito sa Rizal, ang layo ng ikot. Sa bagay, pareho namang sa Maluwod ang daan. So, imbis na kumaliwa siya dito sa may Rizal Street dahil medyo mataas yung tubig, dumiretso siya. Pinayagan naman ng mga tricycle drivers na pumasok sa downtown area, tapos kumaliwa sa may Burgos, Niman, tubig pa rin. Hanggang sa may paakyat papunta sa Perez Boulevard, okay na. So tumawid lang diretso ng Maluwod, labas ng De Venecia Highway, Old De Venecia Highway, papunta dun sa Lasip Chico. Ayan, ikot-ikot-ikot. Dahil pag naman, hindi pa pwede kasing counterflow o hindi pa two-way itong bahagi ng Perez Boulevard dito sa Dagupan mula sa bridge papunta dun sa Perez hanggang sa UL, hindi pa pa rin po yan, one way pa rin. Kasi hindi pa totally tapos yung bahagi na yan ng Perez Boulevard. Kaya ganun talaga, ikot-ikot-ikot. Pero at least nga maganda ang panahon ngayon. So far, so good. Ilang mga insidente naman sa mga paaralan, ang mga nakakalungkot na mga incidents ang nangyari. Kagaya dito sa may Mangaldan National High School, base sa balita nitong nakaraan, may nakalusot na isang junior high school, may dala siyang patalim ng bubuli. Tapos ito naman, yung nangyari somewhere, I think Nueva Ecija, na kung saan yung isang kabataan na hindi estudyante doon sa paaralan ay nakapasok siya, may dala siyang baril, at binaril niya ang kanyang dating girlfriend. Siguro nakapag-break yung dalaga sa kanya, hindi niya matanggap. Binaril niya, pagkatapos nag-suicide siya. Nangyari yon, nakalusot, nangyari sa loob ng school campus. Tanong na naman dyan, paano yung security, anong ginagawa? Kung minsan kasi pag ganyan, lalo na pag malalaking paaralan, pag recess o kaya pasukan, sa dami ng estudyante, may mga nakakalusot talaga na either walang ID o basta na sinasabayan nila yung dagsa ng estudyante na papasok. At pag ganyan, bigla na namang lalong magiging alert ang mga schools, ang mga schools divisions. Kagaya dito sa Dagupan City National High School, nung pumunta ako dyan nung I think Lunes, napansin ko merong nakatalaga na pulis malapit sa entrance. Ito kasi ang dyan in any school, lalo na sabi ko ngayong malalaking school, pag recess, daming estudyante. Siyempre yung mga bata, lalabas sila sa kanilang mga classrooms, pupunta sa canteen o kaya sa food hub. Kung minsan nagkakaroon ng rumble sa loob, alam nyo ba, nagkakaroon ng rumble. At pag may mga insidente na bigla na namang may rumble sa loob, mag-i-stricto na naman lalo ang
ang mga security ng mga public schools, mga private schools, ganun din. Lalo na sa private school kasi merong nakatalaga-talaga na mga dedicated security guards. Ulitin ko, sa mga public schools, meron namang nakatalaga, kaya lang kuminsan sa dami ng mga estudyante. So, istriktuhan yan, titignan yung mga bags. Alam niyo yung mga bata, meron silang, nagdadala sila ng, anong tawag doon, Ka-Aaron Richard, yung bakal, knuckle ba yun? Sinusuot dito, tapos pag sinuntok nila yon, hindi kamao yung tatama dun sa parte ng katawan ng isang tao na kanilang susuntukin. Bakal. Yung mga patalim na malilit, yan, kung ano-ano. Iba na yung mga estudyante po ngayon, pag nag-rumble ay talagang rumble po sila. Tapos, kung may kaaway sila sa loob, sasabihan nila yung tropa na hindi estudyante sa nasabing paaralan, yung mga katropa naman nila, mag-aabang sa labas. Ganun po, katindi. Kaya mga magulang, kapag kayo po ay tinawag sa guidance, sa opisina ng guidance counselor sa paaralan ng inyong, o kaya pinatawag ng inyong advisor, pumunta po kayo. Huwag yung kung ano-anong dahilan, importante po, yung pakikipagtulungan ng mga parents. Tapos pag may PTA meeting sa section ng inyong anak, dumalo po kayo. Bigyan yun, paglaanan nyo ng konting oras para naman malaman nyo kung kumusta ang pag-aaral ng mga bata, ano yung mga alituntunin, ano yung mga impormasyon na ibabahagi ng kanilang teacher o yung kanilang advisor, lalo na kung may problema sa inyong anak. Baka mamaya hindi na pala pumapasok ng ilang araw o kaya ilang linggo, di nyo alam. So, yun lang po. Huwag yung pag may implement na ang school, puro kayo complain. Hindi naman kayo dumadalo ng PTA meeting. Ayan, dumalo po kayo, mga kaibigan. Samantala, may announcement dito. Actually, nabasa ko to, nakita ko rin kagabi. Announcement ng FINMA University of Pangasinan, nakalagay dito, to provide sufficient time for students to travel home for the upcoming long weekend. Classes tomorrow, ngayong araw. Classes today, August 20, araw ng Miyerkules, in both Dagupan and Urdaneta campuses ng FINMA University of Pangasinan in all levels will be suspended from 12 noon onwards. Office transactions will be open until 2 p.m. So, ibig sabihin, dahil holiday ng 21, yan ay Ninoy Aquino Day. Tapos, holiday din ng Lunes. I think Lunes ay National Heroes Day. Sa long weekend, ibig sabihin, diniklara na nila, wala na silang pasok din ng 22, araw ng Biyernes. Yan yung tinatawag na a sandwich lalamat. Kaya dire-diretso na. So, 28 Thursday, Friday, 29, Saturday, Sunday, and then Monday, holiday, 5 days. It's a very long weekend. Very long weekend talaga. Samantala mga kaibigan, kasi ang LTO Dagupan, nagsagawa sila, ito yung patuloy na ginagawa nila para ma-reach out ang mas maraming motorcycle owners sa kanilang area of responsibility. Kahapon, August 18 at saka 19, nagsagawa ang LTO Dagupan ng plate distribution caravan dyan sa may SM Center Dagupan. Nadaanan ko kahapon. Meron pa silang mga susunod na schedules sa iba pang mga malls dito sa Dagupan at sa area of responsibility nila. Ayan, mamaya babasahin ko kung saan yung mga areas. Pero magbe-break muna po tayo. Ang oras na po natin, alas 5:36. Pabalik po ang Todo Balita. DWIC. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well.
Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para ud panangan. Narumog yung mat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:39 na po ng umaga, kasama nyo pa rin Liway Manantane Paragire. So kanina bago tayo nag-break, nabanggit ko po na ang LTO Dagupan ay nagsagawa sila ng plate distribution caravan dyan sa may SM Center Dagupan, Lunes at saka Martes 18 at saka 19. Ito po ay bahagi din ng ini-implement ng LTO Region 1 at saka ng LTO sa pangkalahatan. Ito yung plate distribution caravan ay para sa mga may-ari ng ng mga motorsiklo. So ayon pa dito, sino yung mabibigyan ng plaka? Plaka ng motorsiklo o tricycles na unang nairehistro. Ito po, tandaan nyo to, mula 2014 hanggang 2017 na hindi pa nakakatanggap ng plaka. Imagine, tagal no? Tagal na. 2014 hanggang 2017 na hindi pa nakakatanggap ng plaka mula sa LTO, kabilang na ang mga sumusunod. Walang naka-assign na plate number sa Certificate of Registration. Pangalawa, may naka-assign na virtual o temporary plate number sa CR. Halimbawa, may nakalagay na temporary plate number. Pangatlo, replacement plate ng motorsiklo o tricycle na may old design plate na may 6 o 7 characters. So sa Dagupan, natapos kahapon yung sa SM Center Dagupan, tapos na rin sila sa Robinsons, nagsagawa rin sila sa Bunuan kasi sa kanilang opisina mismo, sa Santa Barbara Road site, sa Municipality of Mapandan. August 20, mobile plate distribution. August 21 to 23, ito yung mga hindi nakapunta kahapon at saka nung Lunes sa SM Center Dagupan. Ang next na schedule ng LTO Dagupan ay sa August 21 hanggang 23 bukas. Thursday, Friday, Saturday sa CSI Lucao, kasabay sa CSI Square at saka tatlo Robinsons Calasiao. Yan, pero titignan natin later on yung kung may update ba mula sa LTO Dagupan.
So ulitin ko lang para sa mga nagmamay-ari ng mga motor o kaya mga tricycle. Siyempre pag tricycle, motor na may sidecar. Ito yung mga wala pang assigned plate numbers mula 2014 hanggang 2017 with assigned plate numbers but without issued physical license plate, papel lang, assigned with temporary plate numbers o di naman kaya bearing old design 6 or 7 character license plates. Ayan, maari nang makuha ang inyong mga plaka sa pinakamalapit na LTO office. Lahat ng LTO office, meron po sila itong campaign na to, plus ang LTO Dagupan, ayon kay Sir Romel Dawaton, ang LTO Dagupan Chief, sila ay nag-open din tuwing Sabado para lang sa nasabing motorcycle plate distribution. Samantala, kahapon mga kaibigan, ipinarinig ko po sa inyo yung bahagi ng aming interview kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Isa na dyan, pinakauna siyempre yung patungkol sa on deck na nasa master plan na yan ng provincial government ng Pangasinan. At ilang beses nang inanunsyo actually, even last year ni Governor Ramon Gico III, ito po yung pagtatayo ng campuses ng Pangasinan Polytechnic College sa Umingan, sa San Carlos City at saka sa Bugalyon. At nung nakaraan, last Monday, regular session ng Sangguniang Panlalawigan, syempre ang presiding officer dyan si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Yung session nila nung August 11 ay meron silang mga ipinasa na mga batas patungkol dito. So kahapon natanong dyan at isa nga ang Pangasinan Polytechnic College, San Carlos City Campus, ang ilalagay dyan ay mga kurso sa medisina at sa patungkol sa science. So pakinggan po natin ang bahagi ng interview at yung plano nga ng probinsya para sa mga campuses like San Carlos City Campus ng Pangasinan Polytechnic College. So pakinggan po natin muli. Ito po si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Okay, medyo nagkakaroon ng technical problem. Babalikan po natin yan mga kaibigan. Samantala may announcement naman po ang Central Pangasinan Electric Cooperative sa kanilang mga consumer members. Ayon po kay Engineer Rodrigo Corpus, General Manager ng Senpelco, so meron pong naka-schedule na public hearing on September 10, next month pa naman po ito. September 10 at saka September 17, parehong araw ng Miyerkules, alas 2 ng hapon gaganapin po ito online through Microsoft Teams application. So ano nga ba ito? ERC case, Energy Regulatory Commission. Ang sabi po ni Engineer Rodrigo Corpus, GM, General Manager ng Senpelco, kanilang ipinapaalam sa lahat ng kanilang nasasakupan na ang ERC o kaya Energy Regulatory Commission magsasagawa nga ng public hearing sa dalawang schedules na ibinigay ko kanina. Ito po yung ERC case number 2025-118 RC Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated o Senpelco and Masinloc Power Company Limited. Joint application for the approval of the power supply agreement between Senpelco and Masinloc Power Company Limited, MPCL, with motion for confidential treatment of information and motion for provisional authority or interim relief. September 17 and September 10. Yung ginanap na public hearing din via Microsoft Teams application via Zoom ay ibang company po yon. So ito naman ay Masinloc Power Company Limited o kaya MPCL. Kaya itong mga consumer members ng
ng Senpelco, sanay na yan sa mga Zoom meeting mula pa nung panahon ng ng pandemic. Yeah, those are partnerships that are being implemented by higher educational institutions, especially kung saan ay wala pa tayong capacity or na magkaroon ng mga ganong klaseng programs like the NSTP program or the ROTC program. Talagang ipapartnership muna natin yung with PSU ngayon dahil meron na silang kapasidad at very grateful naman tayo sa leadership ng PSU na pumayag po sila. Yung pag-open ng medical courses, may connection sa plano ni Gob na mag-put up ng specialty hospital? May, to some extent, kasama po yan. Kasi ang hangarin po ng ating Gobernador Monmongico ay siguraduhin na may saayos natin ang primary healthcare system dito po sa lalawigan ng Pangasinan. That's why we're putting up additional hospitals, we're improving the existing hospitals, and right now, we are trying to solve the problem na kulang yung mga professionals ng mga hospital natin. So, we're creating like I said, we're creating the supply. Siguro naman, pwede na, kung sakaling may mga makapag-graduate na po tayo ng mga nurses at doktor, hindi naman siguro masama na ilagay po sa kanilang kontrata bilang mga naging scholar na sila ay magsilbi muna sa ating probinsya. Bilang konting kapalit lamang po, magsilbi sila sa lalawigan ng Pangasinan as part of their legacy, social responsibility, bilang, for patriotism din. Bilang mga Pangasinense, pinag-aaral po sila ng mga kababayan natin sa Pangasinan. Ano ba naman po yung magsilbi din sila bilang mga doktor at nurses. Hindi naman po yan libre na magsisilbi sila. Sila pa rin ay isusweldohan pa rin naman po. Pero yung kanilang serbisyo at oras ay ibigay din muna nila doon sa kanilang lupang sinilangan na nagpaaral sa kanila. So that's part of it. I can't answer that right now, but maybe we can adopt some of the programs that are set by DOH, like the Doctors to the Barrios programs. Pwede natin gayahin yung mga existing na mga programa, and we can localize that for the province of Pangasinan. Sa PMA kasi after commissionship, 15 years. Otherwise, bayaran mo yung gastos sa PMA sa'yo. Apa. So, tingnan po natin kung ano po yung ideal, tsaka what is the standard or the norms pagdating po sa larangan ng medicina or mga health sciences programs. Kulang ngayon ay psychology, psychiatrist. May plano ba na mag-open ng gano'n? Tignan po natin kung ano po yung magiging recommendation ng governing board at ng TWG, ng BPC pagdating po dyan. Kung ano po yung mga practical at realistic. Because we can't just overextend din naman yung resources ng probinsya na makompromisa naman natin yung quality ng education na ibibigay natin. We also have to work with the limitations of the budgets that are available, the demand, and even the students themselves. Titingnan po natin yan. So, hindi po, I'm not saying na wala, pero tingnan po natin kung ano yung maging recommendation. Because bottom line, we have to manage the programs based on the limited resources available in the local government pa rin po. Sir, kumusta naman po yung scholars ng Lotte Foundation? Ay, tuloy-tuloy naman po yun. Ang commitment po ng Lotte for that is, I think this year they'll be adding a new batch naman po. We're working on that. Kasi ilang nag-usapan po din for it. Okay, so yan po si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. So isa yan sa mga inaantabayanan po, hindi lang ng mga kababayan po natin, pero lalong-lalo na mga estudyante, mga mag-aaral na naghahanap po ng mga scholarship programs para mabigyan sila ng pagkakataon o tsansa na makapag-aral sa kolehiyo. Nakakalungkot lang na ang daming gustong mag-aral na mga kabataan, mga nagtapos kailangan tapos ng senior high school hindi lang po yung junior high school, kailangan tapos ng senior high school. So naghahanap sila dahil walang kakayahan ng kanilang mga magulang o kaya kahit sila mismo ay kahit nagtatrabaho sila ay kailangan nila ng libreng edukasyon. Kanya naman yan ang gustong
mangyari po ng ating provincial government sa pamamagitan ni Governor Ramon Gico III at saka ni Vice Governor Mark de Guzman Lambino na maging tuloy-tuloy na at lalong lumaki ang Pangasinan Polytechnic College. Ang daming tumutulig sa noon pero yan, nung inilatag ni Governor Gico yung programang ito nung sa kanyang first term, not long after, ilang months after, ayan na, groundbreaking na at saka actually ribbon cutting na kaagad. Launching ng Pangasinan Polytechnic College at nasa pangalawang taon na sila ngayon. Yung 700 na scholars nung nakaraang taon ay second year na sila and then nagbukas ulit ng another 700 slots para naman sa freshman o kaya first year. So just imagine yung mas lalaki pa na bilang ng mga kabataang Pangasinense na makakapag-aral sa kolehiyo ng libre kapag mabuksan ang Umingan campus ng Pangasinan Polytechnic College, later on ang San Carlos City campus, libreng edukasyon sa medisina, and then Bugalyon campus. Yun nga sa 700 na first year last year, merong more or less 40 na huminto. Dahil bagamat libre na lahat hanggang miscellaneous dyan sa Pangasinan Polytechnic College, ay syempre yung iba pang gastusin ng mga bata, ng mga estudyante, ay sa kanila na yun o sa magulang. Ano yung mga ibang gastusin? Syempre ang pamasahe, pagkain, boarding house kung sila ay magbo-board, kung sila ay taga-malayong lugar, pero hindi pa rin kaya. Just imagine, nakakapanghina. Pero ayon nga kay Dr. Revillos, ang presidente ng Pangasinan Polytechnic College, they can always come back anytime, any year, walang limit, walang deadline, kung kailan kakayanin na nilang ipagpatuloy yung kanilang kurso. Yung slot para sa kanila ay dedicated sa kanila kung kailan nila kaya nang bumalik at ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral as scholars ng probinsya sa Pangasinan Polytechnic College. Kanya naman, inopen na rin nila sa mga transferees. Ayan, pwede na rin silang magpatuloy ng kanilang pag-aaral sa mga transferees, and na-discover din na meron yung hindi lang transferee from ibang universidad dito sa Pangasinan, kundi transferee ng residensya. From ibang province, dito na sila naninirahan sa Pangasinan. Anyway, natanggap pa rin sila. Meron ding pwede rin kayong mag-inquire sa PPC CEL, Center for Lifelong Learning. Ito naman yung short courses na katay-up po ng probinsya ng Pangasinan Polytechnic College, ang TESDA. O kaya para naman siya short courses. Ano rin yon, may allowance naman yon mula sa TESDA. So pwede nyong i-check kung kailan yung mga schedule. Ito ilang ilang weeks lang to. Ayan, at meron silang allowance na I think 160 mula sa TESDA. 6 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga, pagbati muna sa ilang mga kababayan po natin, mga suki na nakatutok sa pamamagitan ng Facebook Live. Inuulit-ulit po namin, ang nababanggit po namin ay yung mga nakatutok via Facebook Live. Sila po yung nakikita namin yung mga pangalan. Kagaya ni good morning kay Kaaron Kuya Carlito Bandong, good morning kay JG Gamboa, kay Rolly Soriano, Ariel Awanan Bandong, kumusta po kayo? Kay roll call muna tayo. Tristan Wyatt Gulay, Ernesto Mosada, Ariel Awanan Bandong, Josela de Mateo, Cecilia Morante, Bogus Vidal, GMB po, Glory Sanchez Maramba, at Chicora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang. At syempre hindi ko makakalimutan, ayan, nakasama namin kahapon, Madam Rose Ke. Good morning. Kay Marie at Nino dyan sa may Doris Canteen sa Capitol Complex, Lingayen. Ayan, nasa bag ko yung listahan, pero binabati ko ang mga security guard dyan naman sa Dagupan City National High School, Senior High School, at syempre ganun din yung mga nasa Junior High School. At binabati naman po natin, congratulations sa very successful na musical show na sideshow directed by Director Toff de Venecia, dating congressman po ng pang-apat na distrito ng Pangasinan.
Sabi niya sa isang write-up, it's like giving Himala vibes in a way, sabi po niya. Ayan, ang sideshow musical, directed by Director Toff De Venecia, extended hanggang August 24. Ito po, Sideshow is such an amazing musical and set in the U.S. during the Great Depression. Sideshow features a cast of talented actors who portray a variety of freaks in society. Tinawag, alam nyo parang sa carnival, yung medyo kakaibang itsura ng isang tao. Ang tawag nila nun ay freak. Ang main characters ay isang Siamese twin. So twin sila, dalawang babae. So, binansagan silang kasama sa mga freaks, kakaiba yung itsura. Ito po ay produced by the Sandbox Collectives. Ang sideshow, the musical, directed by Director Toff De Venecia, nag-umpisa yan noong July 26 hanggang 17. Pero yung last show, noong 17, August 17 na, ayan po yung aming napanood, inanunsyo na extended hanggang 24. Yan po ay ginaganap sa Power Max Center Spotlight Black Box Theater sa Circuit Makati. Ang cast, kasama dyan si John Santos, napakagaling na stage actor. CJ Navato, Vien King, Reb Atadero, Tim Pavino, Tanya Manalang, Mary Nor, Madam Mesila, Crystal Kane, Molly Langley, Joshua Cabiladas, Marvin Ong, and many more. Directed by Director Toff De Venecia, and produced by the Sandbox Collective. Napakaganda, napakagaling. Alam nyo, nakaka-amaze talaga pag kayo po ay manood ng theater show dahil dire-diretso po yun. Dire-diretso, walang cut. Meron lang break in between, dalawang set, pero napakahaba yon. Pero makikita nyo yung galing ng mga artists sa pagkanta, dahil musical, sa pagkanta, sa pag-arte, sa pag-memorize with emotion ng kanilang mga linya. Pero ito rin napanood po natin, itong Sideshow, the musical, ang galing-galing. And congratulations kay Director Toff De Venecia. Ito na yung last na show niya as a director, as a producer, dahil sabi niya nung Sunday, in 2 weeks time, aalis na siya papuntang London para naman muling mag-aral. Yan na rin yung kanyang sinabi na after ng kanyang 9 years term, as congressman ng pang-apat na distrito ng Pangasinan, ay babalik siya sa school. Muli, ipagpapatuloy niya yung kanyang pag-aaral. At syempre, kasama sa mga very proud sa kanya at nanood din that time ay ang kanyang ina, si Manay Gina De Venecia, at ang kanyang ate. Ayan, andun din sila, mga friends, mga kamag-anak. At syempre tayo na kanyang mga kababayan dito sa pang-apat na distrito ng Pangasinan ay very proud din sa anumang field yung kanyang pinapasok. Ito yung si Congressman De Venecia as an editor, columnist, director, actor, producer, ay napakagaling. So muli, congratulations. At kung kayo po ay pupunta sa Maynila at sasadyain yung pumunta sa Maynila, extended etong Sideshow the Musical hanggang August 24, directed by former Congressman Director Toff De Venecia. Mga kaibigan, antabayanan niyo po ang susunod na programa, ang Orly in the Morning. Susunod na po yan. Tayo naman po ay magpapaalam na bukas holiday, sa Monday holiday. It's a long weekend. At kung ano man yung mga plano nyo, saan man kayo pupunta, ay mag-ingat po palagi. Pag magdadrive, mag-ingat po palagi. Sa ngalan ng aking partner, si Kaaron Susan Yadaw, at sa technical, kasi Kaaron Richard Olanday, at nyo pong nakasama. Ako po si Liway Manantani Paragire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa